Okay, magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat. Sa mga makapanood sa video nito, sa ating mga kapatiran, magandang buhay po sa ating lahat. Ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay mababasa po dito mga kapatid sa God's Amazing Grace, page 103, paragraph 1, April 5. So, for us, by one man's disobedience, many were made sinners. So, by the obedience of one shall many be made righteous. Romans chapter 5, verse 19. So, totoo po mga kapatid, no, na sa pamamagitan ng isang tao, ang buong sangkatauhan mga kapatid ay nagiging makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay magiging matuwid. One honor of all heaven came to this world to stand in human nature at the head of humanity, testifying to the fallen angels and to the inhabitants of the unfallen worlds that through the divine help which has been provided, everyone may walk in the path of obedience to God's command. Now, sa pamamagitan mga kapatid ng anak ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. And sa pamamagitan ng kanyang katuwiran mga kapatid, everyone may walk in the path of obedience to God's command. Na sa pamamagitan niya mga kapatid, kung wala si Kristo, yung ating pagsusumikap na tayo ay maligtas sa ating pagsunod ay talagang useless mga kapatid. Sabi po dito, no one less holy than the only begotten of the Father could have offered a sacrifice that would be efficacious to cleanse all, even the most sinful and degraded, who accept the Savior as their atonement and become obedient to His law. So without Jesus, yung ating pagsunod mga kapatid, yung mga makasalanan ay walang pag-asa, walang malilinis, sapagkat walang ibang naglilinis mga kapatid sa lahat ng ating makasalanan ay ang ating Panginoon si Kristo, ang kanyang dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo. Even the most sinful and degraded who accept the Savior as their atonement and become obedient to His law, kayang linisin mga kapatid. Ano lang dapat natin gawin? Ay tanggapin si Kristo sa buhay natin mga kapatid. Pagsunod sa kanyang mga kautusan. So, useless ang lahat kung wala si Jesus Christ sa ating buhay mga kapatid. Kung sa pamamagitan ng ating sariling pagsusumikap ay talagang wala mga kapatid. Christ gave His life to make it possible for man to be restored to the image of God. Para ma-restore ang image ng ating Panginoong Diyos, Ama, sa ating buhay. So, kailangan po natin si Kristo mga kapatid. So, without Jesus, we are totally nothing. It is the power of His grace that draws men together in obedience to the truth. So, kung ating bulay-bulayin mga kapatid ang salita na ating binabasa, na ating naririnig, it is the power of His grace. So sa pamamagitan ng grasya mga kapatid ni Kristo, yun lang ang magbibigay sa atin ng tinatawag na pabor. Yun ay magdadala sa atin mga kapatid ng tinatawag na kaligtasan. God desires us to reach the standard of perfection made possible for us by the gift of Christ. So even ang Panginoong Diyos merong desire. Kumbaga sa Bisaya pa, may panghandoy. So may desire siya na tayo ay magkaroon ng tinatawag na perfection of life, perfection of character. Mangyayari lamang mga kapatid sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. So we need Christ, kanyang tulong mga kapatid sa atin. He calls upon us to make our choice on the right side, to connect with heavenly agencies, to adopt principles that will restore in us the divine image. No? So,
Ang ating Panginoong Kristo, napakabait mga kapatid, no? Although tayo talaga ay hindi talaga tayo karapat-dapat sa kanyang harapan. But even sa Isaiah chapter 1 verse 18 mga kapatid, sabi doon, come and let us reason together. Gusto ng Panginoon na tayo ay makunik muli sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. No? Sa pamamagitan ng Kanyang tulong. In His written word, and in the great book of nature, He has revealed the principles of life. Even itong mga kalikasan, mga kapatid, makikita natin kung gaano kamapagmahal ang ating Panginoong Diyos. Mahayag ang kanyang karakter. Kung titignan natin ang kabundukan, ang karagatan, ang kapatagan, even ang kagandahan, mga kapatid, ng kalangitan, even ang mga clouds, mga kapatid, diyan natin makikita na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, na hindi tumitigil, mga kapatid, ang lupa sa pagbibigay ng ating tinatawag na pagkain. Lalo na ngayon, mga kapatid, na nagmamahal na ang mga bilihin, talagang ang laki ng epekto sa buong mundo, even sa atin dito sa Pilipinas, mga kapatid, ang epekto ng gyera sa Iran. Pero titignan natin, mga kapatid, kahit gaano kamahal ang mga bilihin, doon po natin makikita, mga kapatid, na hindi talaga tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos. No? It is our work to obtain knowledge of these principles. So, in order na matanggap natin, makamit natin ang kaalaman na makalangit, mga kapatid, that is our work. So, nagdepende din sa atin, mga kapatid, ang pagtanggap. Nakadepende din sa atin, mga kapatid, ang paggawa. So hindi darating na lang na magiging bigla na lang tayong na magiging mabait, magiging maganda yung ating karakter, kasi kung titignan natin, mga kapatid, yung ating karakter ay talagang hindi talaga karapat-dapat sa harap ng Panginoon. So hindi talaga siya aksidente na lang, hindi siya milagro na lang na magiging mabuti tayong tao. Kundi itong ating kabutihan, kung naging mabuti man tayo ngayon, mga kapatid, that is because of the grace through the word of Jesus Christ, through His written words, through the written documents, mga kapatid. Pagkarinig natin sa kanyang nung narinig natin, mga kapatid, ang kanyang mga salita, tinanggap natin at isinakabuhay natin, mga kapatid, ang kanyang salita na ating narinig at natanggap. Doon, mga kapatid, nag-umpisa na magkaroon tayo ng tinatawag na panibagong buhay. Okay? Bakit? Kasi sabi dito, it is our work to obtain a knowledge of this principle. So, meaning, mga kapatid, mayroong mga tinatawag na prinsipyo. Ang prinsipyo na makalangit, mga kapatid, na yun ang dapat na magiging buhay natin, mga kapatid. That is our work, to obtain knowledge from above. Tapos, ang ibibigay sa atin, mga kapatid, na knowledge sa pamamagitan ng kanyang mga written documents. No? And by obedience to cooperate with Him in restoring health to the body as well as to the soul. So, mga kapatid, nakakalungkot po isipin na marami pong mga tao na based sa among experience as medical missionary, marami pong mga tao, mga kapatid, na gustong gumaling sa kanilang illnesses. Problema nga lang, hindi sila nakikipag-cooperate. Ganun din ang ating kaligtasan. Marami din pong tao, mga kapatid, na gustong maligtas, pero hindi nila binubuhat ang kanilang cross and walk in the path of self-denial and sacrifice. No? Gusto lang maligtas, gusto lang gumaling, pero hindi mag-obey at hindi nakikipag-cooperate sa gusto ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Men need to learn that the blessings of obedience in their fullness can be theirs only as they receive the grace of Christ. Can you imagine? Through obedience, mga kapatid,
mapapasa atin sa pamamagitan ng grasya ni Kristo. So meaning, kung wala si Kristo, kahit ano pang kabutihan na ating gagawin, it's useless, mga kapatid. No? Sabi pa sa pagpapatuloy, it is His grace that gives men power to obey the laws of God. Meaning, sa pagsunod natin sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, without the merits of Christ, without the grace of Christ, mga kapatid, wala pa rin. No? So, meaning, nakadepende kay Kristo ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kung sa atin lamang na pagsusumikap, yung ating pagsusumikap, yun yung ating asahan, mga kapatid, without the grace of Christ, kahit anong sunod pa natin sa utos ng Panginoon ay hindi pa rin natin magagawa. It is this that enables Him to break the bondage of evil habit. So meaning, kung gusto natin ma-break yung evil habit natin, mga kapatid, lahat yan, submit natin sa Panginoon. No? This is the only power that can make Him and keep Him steadfast in the right path. So, sabi nga ni Jesus Christ, mga kapatid, na sa Matthew chapter 28, sabi niya, ibinigay na sa akin lahat ng kapangyarihan. To the heart that has become purified, all is changed. The Spirit of God produces a new life in the soul, bringing the thoughts and desires into obedience to the will of Christ. And the inward man is renewed by the image of God. So, the Spirit of God only, mga kapatid, can produce a new life. So, without the Spirit of God, without the presence of God, napapansin po natin even yung mga tao na mga notorious, mga kapatid. Kahit gaano kadami silang nagawang kasalanan, but when the time comes, pag dumating ang oras sa kanilang buhay, mga kapatid, na dumating ang mensahe, ang grasya ni Kristo sa buhay nila, at tinanggap nila si Kristo, mga kapatid, makikita natin na ang mga taong iyon ay malaki ang pagbabago sa kanilang buhay. So mapapansin po natin yan, mga kapatid, no? Na without the presence of God, our image, hindi siya mababago sa image ng ating Panginoong Diyos. Weak and erring man and woman show to the world that the redeeming power of grace can cause the faulty character to develop into symmetry and abundant fruitfulness. So, yung magiging bunga natin, yung sinabing bunga ng Espiritu, yung ating pagkatao dati na hindi talaga naka-inline sa kalooban ng Panginoon. Kapag tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, sa ating buhay, makikita ho natin, mga kapatid, na merong malaking pagbabago. Why? It's because of the grace of God na binigay niya sa atin, mga kapatid. No? Uulitin ko ng konti, mga kapatid. Sabi dito, the Spirit of God produces a new life in the soul. Ang kanyang will, mga kapatid, ay makita ang kanyang character sa buhay natin. Bringing the thoughts and desires into obedience to the will of Christ. And the inward man is renewed in the image of God. So, tayo, mga kapatid, hindi talaga natin pwedeng kayang baguhin ang ating sarili. Maliban na lang tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Kahit tayo, mga believers na, madalas tayo nagkakamali. We are not perfect. But through the Word, through the Spirit of Christ, through His grace, mga kapatid, pwedeng mabago ang ating buhay into His likeness. So, kaya nga, sa ngayon, hindi pa talaga tayo perfect. Nagkakamali pa talaga tayo. Tapos, minsan, ilalagay tayo ng Panginoon doon sa tinatawag na unfavorable situation in order to mold us
kung paano tayo mag-react mga kapatid doon sa ating mga naririnig, sa ating mga nakikita, lalo na kapag may mga tao na nagsasabi against us. So, paano tayo mag-react? At ang pinakamahirap sa lahat mga kapatid na mabago is our character. Yung sa Bisaya pa, yung batasan nato. Sa Tagalog, yung ating ugali. Kasi meron tayong kanya-kanyang ugali mga kapatid. Meron tinatawag na hindi magandang ugali. Even sa mga mananampalataya mga kapatid. So I need Christ. Kailangan ko talaga siya. I hope and pray na tayong lahat mga kapatid, maintindihan natin ito na without Christ in our lives, wala talaga tayong magagawa. Walang pwedeng magiging matuwid na karakter without Jesus. So through the Son of the Father, Jesus Christ, we can do all things through Him, mga kapatid. No? So, I hope and pray na na-bless tayo this moment na ang mga mensaheng ito makapagbibigay sa ating mga kapatid ng reminder na mas lalo tayong humawak sa pangako ng ating Panginoon Kristo. It's because without Him, we are totally nothing. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa inyong patuloy na paggabay sa amin sa mga salita namin narinig. Ito'y makapagbibigay, Panginoon, ng tibay ng aming pananampalataya at mas lalo kaming magtitiwala sa iyo. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan, patawarin niyo naman kami sa inyong pagkukulang at pagkakasala. I-bless mo po, Panginoon, ang mga nakikinig na ipagkaloob niyo po sa kanila. Sa aming lahat, Panginoon, ang inyong biyayang spiritual at physical, Panginoon. Salamat sa pagdinig sa iyong panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.